Hello. Hello po, Ha Papa Sam. Hi ate. Ano Magandang gabi po. magandang gabi sa'yo ate. Ano pangalan mo ulit? Geraldine Apple po. Geraldine Apple. Apple na lang, ikaw pala si Apple. Kamusta ate? Taga saan ka? Opo. Okay lang po. Mindanao. Pero Okay. ngayon po is nasa Saudi ako. Saudi Arabia. Okay. O kamusta naman dyan ate? Opo. Okay lang? So far, okay naman po. Ikaw lang ang hindi. Ano problema? Pero, tatanungin muna kita, Papa Sam, bago ako mag-share Sige. sa problema ko. Parang show mo, ako tatanungin mo. Sige. Hindi, kasi Sige lang. bago Just ako kidding. mag-share sa ano. Oo. Kasi naniniwala ka ba, Papa Sam, na mostly 80% daw sa LDR is maghihiwalay? Maghihiwalay. Maghiwalay? No. Okay. Kasi ganito kasi yan, ate, Papa Sam. teka muna, hindi mo tatanungin yung bakit hindi? Anong klaseng tanong yan? Kasi ang tanong mo sa akin is kung naniniwala ba ako na 80% ng LDR is maghiwalay. Ang sagot ko sa'yo, no. So, bakit? Okay. Kasi Bakit po? 95 to 97% po ang hindi magkakatuluyan. So, it's like 3 to 5% lang talaga ang nagkakatuluyan. Ganun po kahirap ang LDR. Okay po. Make sense? So ganito kasi yan, Papa Sam. Bago ako pumunta dito sa abroad is nag-usap kami ng partner ko. Okay. And aware na siya kung ano yung purpose ko kung bakit ako nandito. Kasi sinakripisyo ko muna yung pagiging teacher ko sa Pinas. Kasi nga may purpose ako kung bakit ako nandito. Okay. So ito So, muna, before linawin ako natin pumunta to. dito, Papa Ate, Sam. linawin ko lang tong LDR mo. Itong LDR mo ba is dati na kayo Oo. ano ba, asawa mo ba? Boyfriend mo? Asawa ko po, Asawa which mo. is 11 years together na po kami. Okay. So hindi to yung literal na LDR na as in nakakilala lang sa ano tapos ano. Okay. So dati na kayo magjowa. Hindi Okay. po. Okay. Nag-LDR That's why lang kami 80%. 1 Sorry year and linawin. 7 months pa lang Sorry po. ate, linawin ko lang. That's why sabi niya 80%. Okay, yeah, that's correct kasi kung talagang magkasama na kayo sa Pilipinas at nag-LDR kayo, but still sabi ko sa inyo, very risky pa rin. Kapag talaga naghiwalay kayo from Philippines to other countries, talagang ang laki talaga ng porsyento talaga na possible maghiwalay kayo. Dumidepende yan sa surroundings nyo. Oh. Yun yan. Okay, good. Opo. Tuloy Kasi mo. yung adjustment tsaka yung time, it's magkaiba talaga. And saka yung security So, ang nyo, ginawa yung security ko- nyo isa, wala eh. Hindi nyo nababantayan talaga eh. Wala talaga. Oo. So, ang ginawa ko is, kasi dito sa Saudi Arabia is late ng 5 hours dyan sa Pinas. Yeah, okay. So, 12 o'clock dito, 5 hours, at 5 a.m. dyan sa Pinas. So, hindi pa ako natulog. Morning routines ko na talaga na hihintayin ko ang update niya. Ako, ang hirap So, sa'yo yan ate. oo, ako Puyat ka lang talaga yung dyan. nag-a-adjust. Kasi gusto ko nga na kahit magkalayo kami, gusto ko magpa-feel sa kanya na nasa malapit pa rin ako. Ngayon po kasi nung nag-abroad na ako is nag-stop ng trabaho yung asawa ko. Nag-stop? Oo, nag-stop siya ng trabaho. Okay. Pero bago po ako nakahanap ng opportunity abroad is siya sana yung unang nakahanap. No, what do you mean? Nakahanap ng trabaho doon sa Cebu. Okay. Oo, sa Cebu sana. Pero pinigilan ko siya
Kasi sabi ko, maliliit pa yung mga bata. Mhm. Baka di ko kayanin yung pag-aalaga. Ganito, ganyan. Tapos, ang nangyari is, hindi siya nagpumilit. Sana siya yung pupunta ng So, Cebu and nung and hindi mo kayang alagaan yung mga anak mo. Kaya nangyari, siya na sabi lang ko ang sa nagstay. kanya, oo, siya yung nagstay. And Hindi ikaw siya nagpumilit nag-abroad. na magtrabaho. Okay. Oo, tapos nung time na yon na ako na nakahanap ng opportunity abroad, kinausap ko siya. So sabi, nung una, hindi siya pumayag. Mm. Tapos isang umaga is kinausap niya ako, sabi niya, di ba gusto mong mag-abroad? Mm. Cebu. Tapos suminto na ako sa pagtatrabaho. Bakit ituloy mo na lang kaya? Kasi huminto na ako ng trabaho sabi niya. So akala ko that time po, Papa Sam, is okay na. Is okay talaga sa kanya. Kasi ayaw ko rin na umalis na yung ano sa kalooban niya. Kaya ina-assure ko talaga na okay ba talaga sa kanya. Okay. So, okay. So, fast forward na lang po. So, dito na ako sa abroad. Ngayon, nung last week ako, pinipressure ko siya ulit na magtrabaho ulit. Bakit? Kasi may mga obligasyon ako. Buwan-buwan ako nagpapadala doon. Tapos sabi ko sa kanya, pwede bang, kasi malapit na ako uuwi, 7 months na lang uuwi ko. Gusto ko, mag-focus ka na makahanap ng trabaho. Tapos alam mo ba, Papa Sam, ako pa yung masama. Ate, mabali muna kita. Kasi, Mabali muna kita. Sorry ha. Kasi kanina, ang kwento mo, dapat may trabaho yung asawa mo sa Cebu. Tama? opo. So dapat may trabaho siya sa Cebu, which is hindi ka pumayag. Opo. At the same time, may trabaho ka rin as teacher. Am I right? Oh, yes po, that time sa sa private school. Yeah, okay. So that time also may trabaho ka sa sa private school. Now, hindi mo siya pinayagan Opo. kasi ang reason mo, hindi mo kayang alagaan yung mga anak mo. Maliliit pa kasi. Kaya ikaw na lang mag-abroad. Opo. Tama ko? Kaya ikaw na lang mag-abroad. Hindi po, kasi nasabi ko lang Hindi, po din na just ano lang tayo. that time. Ano lang tayo, ano? So, kaya ikaw mag-abroad pero hindi siya pumayag. Noong una, hindi siya pumayag. Yeah, yun nga, yung plannings mo na ang plano nyo is ikaw mag-abroad pero hindi siya pumayag, right? Hindi siya pumayag. Pero Oo po, noong una po. natanggal siya, nawala siya ng trabaho. Kaya pumayag Opo. siya. Kaya pumayag siya na mag-abroad ka. Oo. Ay, hindi Okay. po. Nung time na po yun na sabi niya magtrabaho siya, nag-resign na po siya sa hospital na tinitrabahoan niya. Paano? Kasi sabi mo kanina, Kasi nung time na yun, sabi mo kasi kanina, sinabi sa inaasawa mo na, na ituloy mo na lang kaya yung pag-a-abroad mo, total wala naman na akong trabaho. Tama? Oo po, opo. Okay, Opo. that's why nagtuloy ka sa pag-a-abroad. Am I right? Yes po. Correct? Yes Okay. po. Now, ang problema kasi, the question here, andiyan ka na sa abroad, and ang asawa mo, hindi na nagtrabaho kasi ang usapan is para may mag-aalaga sa mga anak mo. Tama? Nung una po, siya yung No, just nag-aalaga sa agree or mga anak not namin. agree. Just agree or not agree.
Yun lang yan, para hindi tayo maligaw, ano. So yun, kasi bumabase na ako sa mga Okay, sinabi mo, opo, sa mga sinasabi mo, ano. opo, So, ngayon nasa abroad ka na and binalik ko lang yung sinabi mo kasi na kaya gusto mo mag-abroad, total opo, wala na siyang trabaho at siya na mag-aalaga ng anak mo. Now, my question opo. is, I mean, yeah, my question is, bakit nung nasa abroad ka na, suddenly, everything's changed? I mean, your mind, if yung isip mo bigla nagbago at sinabi mo sa kanya na maghanap na siya ng trabaho. Dahil may Kasi, obligasyon ka. yes po, May kasi may obligasyon ka. risk naman po ako. Tama, may obligasyon ka. So let me go back. Yes po. It makes no sense for me kasi ate. Kasi alam mo bakit? Kung ganun naman din lang pala ang gusto mo, eh di sana hindi ka na lang nag-abroad. Kasi meron ka namang trabaho as a teacher. And yung asawa mo, eh pinayagan mo magtrabaho sa Cebu, still the same. So Di po kasi Papa Sam. anong hindi? Ang problema po kasi that time is hindi po siya nagpaalam muna sa akin bago siya nag-decide. Ate, of course, hindi na kailangan na pagtrabaho ang pinag-uusapan, hindi na to kailangan na ipaalam pa sa'yo na nag-a-apply ito sa ano. Kasi in the end of the ano naman, malalaman mo at hihingihan ka pa rin niya ng approval gaya ng ginawa niya sa'yo. And sabi mo nga na hindi ka pumayag. Oh, hindi naman Opo, natuloy. nung una. 'Di ba? So what's the big deal of that? Eh parang ikaw ang kasi ako nakita ko dito parang tinatakbo mo 'yung pag-aalaga mo sa mga anak mo eh. Kung susundin ko Di po yung kasi kung Papa Sam. susundin ko yung sinasabi mo, hindi mo kayang mag-alaga ng mga anak mo. Kaya mas pinili mo na mag-abroad kaso nga, it makes no sense. Kasi kung parehas kayo sana na nasa Pilipinas, may trabaho ka bilang isang teacher which is okay yun, mas maganda ang kitaan sa private, I believe, no? And then itong asawa mo, sabihin na natin yung wag mo nang papuntahin sa Cebu. Sana pinahanap mo na lang doon sa malapit para dalawa kayong kumakayod, nagsasalitan kayo sa mga anak nyo. Hindi ka pa sana lumayo. At hindi pa sana kayo nagkaroon ng Kaya, problema. kaya nga po Papa Sam, kasi ngayon po, ang nangyari po kasi ngayon, sinisisi niya po ako. Bakit? Kasi sabi niya, selfish daw ako kasi mas pinili ko yung pangarap ko kasi alagaan ko sila. Well, exactly true. That's why I ask you, ate, kasi yung mga sinasabi mo, it makes no sense. No, na-prove kong tama ako. Kasi yun talaga nakita ko. Kasi ang talagang naging reason mo is takbuhan mo yung pag-aalaga mo ng mga anak mo at ibigay mo ang responsibilidad bilang isang nanay sa tatay. Which is pwede nyo namang gawin kasi together. May trabaho ka kasi naniniwala ko ate, alam mo ko yung asawa mo, hindi talaga kita pag-aabordin kasi alam ko naman yung kita mo sa private school compare mo diyan sa trabaho mo ngayon. Well, I mean, maybe mas malaki yung sahod mo diyan pero it is a little difference lang. Very little. At least magkakasama kayo. Eh kung tutulong pa yung asawa mo, eh kaso ang problema kasi nangyayari ngayon, nasa abroad ka nga, wala namang trabaho yung asawa mo dahil ang kailangan niya trabahuin is pag-aalaga sa mga bata. It makes no sense. Still negative. Kung budget ang pag-uusapan natin, hindi makakatulong yung sahod mo. Kaya gusto mo na siyang pagtrabahuin ulit. Ang problema, bakit ka pa nag-abroad? Kung ganyan din lang naman pala ang mangyayari. Sana, May purpose po kasi ako kung bakit ako nag-abroad po. ano yung purpose mo? Nasa Pinas pa lang po ako is plano ko po talaga kung bakit ako mag-abroad at ini-explain ko po yun sa kanya. Last December po, nag-apply po ako sa SPEMS, Nang alin? yung mga programa sa mga OFW. SPEMS po, yung programa ng OFW teachers na gustong babalik sa Pilipinas is magkakaroon ng item.
So, aware na po yung So asawa ko dyan. yun yung So, last ano mo, December po is yun nag-apply ako online. yun yung plans mo. Ano makukuha mo doon sa plans mo na yun? Yes po, nung December po is nag-apply ako online. Ano nga And then, advantage? nung March lang po, March Ano yung 17 benefits? is Ano yung receive na benefits? po ako ng congratulatory email po. Ate, I'm asking you, ano yung benefits at ano yung makukuha mo doon sa ano mo nun, sa pag-apply mo sa ganun? I don't know kung ano kasi sinasabi mo eh. Is magkakaroon po ng item po sa DepEd po. Anong item? Yung ano ba, yung permanent position for teacher 1. Yun yung tinatawag na So, SPEDS program. So yun yung aim mo kaya ka pumunta ng Saudi Arabia? Purpose ko po. So kaya ka pumunta ng Saudi Arabia? Yes po. Anong trabaho mo sa Saudi? Yes po. As of now po is ano po, nagtututor po ako ng alaga ko tapos ano po, at the same time DH po. Ate, wag mo na akong lokohin. So DH ka? Hindi ka ano? Yes po. Wala ka sa field ng school? Wala po, wala. Oh, so paano mo ma-reach ngayon yung sinasabi mong goal mo kung wala ka na sa field ng school? Kaya kanya sinabihan. Paano mo ma-reach yung sinasabi mo ngayon kung sinasabi mong yan ang way mo para ma-reach mo yung sinasabi mo? Eh ang layo na ng field mo sa diyan sa abroad, doon sa ikukumpara mo doon sa gusto mong puntahan o gusto mong makuha. Kaya kanya sinasabihan na makasarili ka. Marami naman pong